Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin mga kababayan, ito hong si suspended Representative Kiko Barsaga alias Meow Meow. At ito muli si Sara Diskaya na kung saan ay nandyan na ho. Kusa na hong sumuko kahit hindi pa ho nilalabas ang warrant of arrest para sa kanilang mag-asawa. Kung matatandaan nyo, nung isang araw, ito hong si Sara Diskaya, dahil ho sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, nalalabas na ang kanilang warrant mag-asawa, itong linggong ito, ay hindi na ho hinintay ni Sara Diskaya ang kanyang warrant kung saan hong nagpunta sa National Bureau of Investigation. Siyempre, wala pa yung warrant, bawal naman siya ilagay mismo sa kulungan kasi kinakailangan basahan ho yan eh. Basahan ho yan ng Miranda Doctrine. Bago ikulong, lagay talaga sa mismong rehas kulungan. Kailangan may warrant. Wala pa, hindi pa dumarating. Although, nagpunta na ho siya sa NBI, doon muna ho siya inilagay. Kumbaga, parang naka-check-in muna siya sa isang hotel or opisina ho ng NBI. So, pag dumating na, yung warrant lumabas na, tsaka siya babasahan, then, ililipat na ho siya sa mismong kulungan niya. Ano pag-usapan ho natin mga kababayan nakaraan, ito hong nakakaawang at nakakahabag hong pahayag ho ni Sara Diskaya dahil alalang-alala ho siya sa kanyang mga anak. No? Kasi, sa totoo lang, mabigat ho talaga yun. Mabigat ho yun na tatlo ang anak niya, meron lahat na ADHD. Lahat ho yun meron. Sabi ko nga, ako inaawa kasi nga, meron nga ho tayong anak, bunso ko. 6 years old na ASD naman, ASD. Parang pare-pares din yan, magkakatulad lang ho yan. Iba-iba lang ho ng findings. Iba-ibang symptoms lang, pero halos pare-pares ho yan. Minsan nga ho, kapag ang bata, mababa yung kanyang findings ng kanyang ASD. Pero pag tumatagal, sumasabog, pumuputok. Lumalala. Hindi yung mapanatili yung mild. No? Katulad sa kanyang tatlong anak o 4 ba? Lahat ho yan, merong ADHD. So, tama ba? ADHD ba? Ano nga natin, kasi minsan nagkakamali ho ako dun sa, ano na yon, sa word na yon. ADHD nga. Yung tinatawag na attention deficit hyperactivity disorder. Isipin nyo nga, kami, isa lang may ganyang anak namin, ang hirap na Sa kanya, 3 ba, 4, lahat meron. Okay, nabasa ho natin yung mga comment, no, nung mga ginawa ho nating video kagahapon. Kagabi na, ito raw ho, si Sara Diskaya, maswerte pa. At wala naman daw problema dahil may pera naman, may mga mag-aalaga ho sa kanyang anak. Nako, aginso ako dun. Alam nyo mga kababayan, kapag meron ho kayong anak na ganyan, napaka-imposibleng ipaalaga nyo sa iba. Hindi mo na naisin na ipaalaga sa iba yan. Kahit napakarami mong pera. Kahit itanong nyo ho sa mga magulang. Although siguro, pag mayaman ka, marami kang pera, bibigyan mo ng makakatulong ka. May makakatulong ka siguro, hihingi ka ng tulong. 2 kayo. Pero yung iiwanan mo, tapos matagal, iaasa mo lahat, napaka-imposible. Wala hong ibang magtsatsaga sa mga ganitong bata kundi ang magulang. Kasi sa sobrang hyper nitong mga ito, iba ang behavior nila. Pwedeng maubos ang pasensya na mag-aalaga dyan at baka gawa ng hindi ho maganda.
baka saktan. So, hindi ho sapat yung may pera ka, may mag-aalaga na ho sa kanila. Hindi ho sapat yun. Mas mangangamba ka pa. Lalo na to. Kaya, Sara Diskaya, na hindi mo alam kung lalaya pa ito or hindi na. Kasi siguradong gugugol ng maraming taon ito sa kulungan. Tulad ho ni Napoles na hanggang ngayon nasa kulungan pa. Ha? Oh. So, hindi ho sapat, no? Yun ho ang sagot ko dyan sa mga nag-comment. Hindi ho sapat yun. Although, kahit papano, hindi siguro magugutom. Ang inaano kasi natin dito, mga kababayan, yung security. Yung siguradong walang mananakit sa kanila. Kasi pag ganito ang bata, parang ultimo ka mag-anak mo, hindi pagtatagaan yung ganito. Siguro pagtagaan mo mang konti ito, katulad ng anak ni Sara Diskaya dahil may iiwang pera sa kanila. No? Pero yung malasakit, yung talagang pagmamahal, hindi mo masasabi yan. Kung talagang ilalaan sa kanila yon. O ito mga kababayan, mga ka-analyze, grabe ho itong ugali, no? Ni suspended Representative Kiko Barsaga alias Meow Meow. Kilala nyo naman ho ito ha? Ano ito? Actually, hindi naman natin kilala ito ha? Kilala nyo ba ito? Kasi nga sabi ko sa House of Representative, wala tayong masyadong kilala dyan. Kilala lang niya mga yan kung saan distrito sila, congressman or representative. Doon lang siya kilala kasi hindi sila mismo national tulad ng Senador Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ka tulad sa Senador. Sa Senate, kilala talaga, sikat yung mga nandiyan dyan. May mga artista, vlogger, dati ng mga kilalang politiko, hindi ka tulad sa House nga, hindi ko halos kilala nandiyan dyan. Depende na lang kung talaga artista. Tulad nito ni Congressman Barsaga, hindi natin kilala ito. Kaya lang naman nakilala ngayon ito, binanatan ho yung administrasyong Marcos, especially si Pangulong Bongbong Marcos. No? Binanatan yung mga kilalang politiko, especially Kampe, naniniwala sa administrasyong Marcos. At kahit sa comment section ho ito, ng mga mainstream media, nakikicomment dun. Parang hindi congressman, comment dito, comment dun. Parang papansin nga. Makikita nyo ugali nito mga kababayan. Excuse me. Akalain nyo nag-post ba naman itong si suspended Congressman Kiko Barsaga? Ano post niya ito? Makikita nyo. Takot mahiwalay si Diskaya sa mga anak niya pag nakulong siya. Di kulong na din mga anak niya para magkasama sila. Nyahaha. Grabe ugali nito. No? Pati bata, dinamay, no? Ha? Tao pa ba to? Kasi ako mga kababayan, hindi ko naman kinakampihan yung mag-asawang Diskaya kasi ako naniniwala ako talaga napaka-imposibleng maniwala ako. Napaka-imposibleng sinasabi ni Sara Diskaya na nadamay lang sila dito sa usaping flood control project. Ha? Kasi nagpapatunay talagang may mga kuha silang pera pero hindi ho nila ginawa yung mga proyekto. No? Or may mga nakuha silang pera, nagawa yung proyekto, hindi tapos. Yung iba naman substandard. Pero karamihan ho, ghost project. Kaya hindi ko alam kung saan ho hinugot ni Sara Diskaya yung sinabi niyang nadamay lang daw siya. Ha? Ito mga kababayan, sabi nila masama raw humatol. Wala pa raw judge dito, wala pa raw hatol. Kahit walang hatol to mga kababayan, doon sa itinakbo ng Blue Ribbon Committee about sa usaping flood control project at yung mga sinagot na sinabi nila ron. Ako naniniwala ko talagang may mga kasalanan itong mag-asawang ito. Ha? Pero ang concern ko kasi rito, nahawa ko sa mga anak. No? Kasi yung ganong klaseng mga anak talaga, dapat talaga full support ang pag-aalaga ng magulang sa kanila.
Hindi dapat mawalay. Talagang, sabi ko nga kung may pangarap man ako ngayon hindi yung yumaman ako Hindi. Ang pangarap ko humaba ang buhay ko. Kung kailangan abutin ako ng 400 years old. Sana mangyari para maalalayan ko ang aking anak na bunso. Gusto ko siyang maalalayan habang buhay. Kasi lalaki yan na hindi mo alam kung magkakapamilya pa. Kasi siguro may magbago man sa mga ganitong bata, kaunti lang. Hindi yung asin normal na normal tulad sa atin Paano lalaban sa buhay ito? Paano magkakapamilya ito? Kaya minsan sinusumpong ako ng yung parang anxiety. Parang naiisip ko ba yung hinaharap? Kung ano mangyari sa anak ko. Minsan nababagabag ako Bigla na lang akong na gugulihamanan. O ito, mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Secretary ng DPWH, si Dizon. Kung ano masasabi niya ho rito kay Diskaya. Doon sa sinabi niyang nadamay lang. Pakinggan natin konti ito, mga kababayan. Hindi na ho natin papakita yung video sa ABS-CBN ho ito. So, sir, siguro initial reaction, have you seen the interview of... Oo, nakita ko. Ito ka masabi ko siguro. Sa presinto at sa korte na nga siya magpaliwanag. Dami niya sinasabi. Medyo paus pa yata. So, nadamay lang siya. Medyo paus pa yata si rito. Secretary Dizon siguro sa puyat, pagod, no? Kaka-imbestiga ho ng manual yung flood control. Tuloy natin. Siguro, ngayon na may kaso na siya at magapit na rin lumabas yung arrest warrant niya, sinabi mismo ng Pangulo natin yon. Sa korte na lang at sa presinto na lang siya magpaliwanag. Ang hindi ko lang maintindihan, naaawa siya sa pamilya niya, naaawa siya kung kani-kanino. Dapat maawa din siya sa mga taong biniktima niya. Yung mga taong binabaha sa Bulacan. Yung mga taong binabaha dun sa Davao Occidental. Yun na nga yung sinasabi ko nakarampas sa mga live stream natin, mga kababayan Sabi ko nga mag-imbestiga ang ICI sa mga lugar, distrito, mga barangay. Magtanong sila na may mga namatay ba rito? May mga nalunod ba? Kung meron, naka-record yan sa barangay. Isama sa kaso nila. Bakit? Isipin nyo, mga kababayan, kung halimbawang merong proyekto, halimbawa, Diskaya may proyekto doon sa lugar na yon at naging ghost project, hindi nila ginawa, pero nakuha nila yung bayad sa proyekto. Tapos may nagkabaha ron, tapos may nalunod doon sa lugar na yon. Di kasalanan nila. Kasi kung ginawa nila yung project doon, hindi sana nagkabaha doon, wala sanang nalunod na bata. Kaya dapat magtanong ang ICI sa mga lugar na may mga ghost project, substandard. Magtanong sa mga barangay captain, naka-record yan, may mga nalunod na ba rito? Alam nila yan. Paano na lang yung mga yon? Ano kaya feeling nitong mga kontratista nito na kung saan nung hindi pa nangyayari itong mga pag-iimbestiga ni Pangulong Bongbong Marcos sa manual yung flood control, ano kaya feeling nila na nasa isang lugar sila, nasa bahay sila, nanonood sila sa kanilang telebisyong malaki. Nalalaman nilang may mababalita, bumaha sa ganitong lugar. Tapos nanonood sila. Siyempre, alam nila na, meron kaming project doon, yung hindi namin ginawa. Tapos mababalitaan may nalunod. Ano nararamdaman nila doon? Tapos kumakain sila ng masarap, nagpapakasasa sila sa iba't ibang kalayawan ng buhay. Lalim nun Paano yun? So, dapat talaga managot itong mga ito. No? Kawawalan talaga itong anak ni Sara Diskaya kasi nangyari ito. Ginawa ng mga magulang nila ito. Kung naging kontento lang ang magulang nila sa tamang kita lang bilang kontratista, hindi sana nangyari ito. Kung naging kontento lang sa tamang kita, hindi nangyari ito.
Kaya minsan mahirap talaga yung ganib. Yung sakim sa salapi. Mapapasama ka eh. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.